blood, sweat, tears. How far are you willing to walk? Are you ready for the distance? Will you go the extra mile? Will you lay it all down for the one who gave you his all? And consider the cost of the cross. Okay, mapagpalang araw ng linggo po sa atin lahat. Welcome sa Victory. So, pwede mo bang sabihin sa katabi mo na ako'y natutuwa, ako'y nagagalak, andito ka ngayon. Yan. And bubuksan po natin ngayon ang ating bagong serye na pinamagatan natin, Cause of the Cross. O ito po yung tinatawag natin, Discipleship Series po natin. Again, ang kaligtasan po kay Kristo ay libreng regalo po ito ng Panginoon sa atin. Tama po ba? And sino dito natutuwa ka nung last series natin about a love like His, na naunawaan natin, naintindihan natin yung sobra-sobrang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. And truly, it is a free gift. Lahat po tayo na tumanggap sa Kanya at may kasiguraduhan ng kaligtasan sa ating pong eternal life, it is because the free gift of Jesus. But growing in discipleship is cost everything. Yung paglago po natin sa discipleship po o pagiging disipulo, pagiging follower ng Panginoong Diyos, meron po itong cost in everything. It means discipleship is a lifelong journey of denying ourselves, carrying our cross, and following Jesus. It means po na tayo po bilang mananampalataya, nung tinanggap natin si Kristo, kasama po na yung idini-deny natin yung ating sarili, kine-carry po natin yung cross natin as we follow Jesus. So ang una po nating topic ngayon na pag-uusapan ay ito pong entering the narrow gate. Kasi dito napakinggan mo na itong yung pagpasok sa maliit na pintuan. 'Di ba? May dalawang pintuan po, may maliit at may malaking pintuan. So ito pong Matthew 7 Matthew 7 verse 13 to 24 po na babasahin natin. Ito po yung last Sermon of the Mount. And alam naman po natin yung Sermon of the Mount. Tinakal po ng Panginoong Hesus doon na kahit hindi ka kasi nung time na yon, pagka nag-commit ka ng murder, dun totally maakusahan ka ng murder. Pero during the Sermon of the Mount, sinabi ng Panginoong Hesus, yung mag-commit ka pa lang ng galit at hatred doon sa tao, yung kasalanan mo ay you are totally a murderer. Not only that, but also yung have a relationship with God and others. Na yung hindi lang tayo nagbibigay o nagsasacrifice, pero mas inaano niya doon na ang pagmamahal sa Diyos ay kasama din ng pagmamahal natin sa ating mga kapwa. And also yung keep our heart trusting and be faithful. So inano naman niya dito yung about about being faithful to God. Not only that, but also yung faithful in marriage. Sabi niya doon, ang pag-commit ng adultery ay hindi mismo yung adultery, but nag-iisip ka pa lang into your mind ng mali, ay ikaw ay nag-commit na ng adultery. So after ng mga sermon ng Panginoong Hesus na 'to, ito na po yung last niyang sinasabi. Ito na po yung narrow gate, yung fruitfulness o yung false teacher at saka po yung the foundation, which is yung salita po ng Panginoong Diyos. It means ito yung time na 'to, after all ng napakinggan ng mga disciple, ng mga taong nakikinig sa kanya in Sermon of the Mount, ang inaano doon na mag-decision kayo. As a follower, we need to have a decision kung
Are we following truly Jesus? Parang yun yung inaano niya dito. Parang kanina, simula kaninang umaga, pagkagising pa lang natin, marami na tayong ginawang desisyon, tama ba? Paggising mo kaninang umaga, tutulog muna pa ako. So, isa desisyon na, tutulog ka or gigising ka na. Yung iba sa inyo siguro 10 o'clock na, a-attend ba ako? Ay hindi na, sa 4 PM na lang ako attend. Di ba may mga gano'n na mga ano. So, even yung kinain natin may mga decision. Sabi nga yung various sources, suggests that the average adult makes 33,000 or 35,000 total decision each day. So, meron pala daw tayong ano, 33,000 or 35,000 na decision kada isang araw, including what we will eat, what we will wear, what we will say, and how we'll say it. It means same thing in following Christ. Dito, let's make a decision na parang inaano ng Panginoong Jesus dito, after all hearing my word, after all this Sermon of the Mount, now, let you decide. Are you still following Jesus? Can we all stand up and let us read the Word of God in Matthew 7 verse 13 to 27. Pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti lang ang dumadaan dito. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta, lumalapit sila sa inyo parang mga maamong tupa, pero ang totoo, tulad sila ng gutom na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ang mabuting puno ay namumunga ng buting bunga, at ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga ginagawa. Verse 21, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa loob ng aking Ama nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghukom, Panginoon, hindi ba sa ngalan nyo nagpahayag kami ng iyong salita, nagpalaya sa masamang espiritu at gumawa ng maraming himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa akin, mga sinasabi, ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyon na bato, nang umulan ng malakas at bumaha, at humampas ang malakas na hangin sa bahay. Hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita, pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha, humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Let us pray. Panginoon, dalangin po namin sa araw na to, nabuksan mo po ang aming isipan, ang aming pong mga puso, upang sa aming pagbubulay-bulay ng iyong salita,
ay magkameron kami ng pagbabago. Dalangin po namin na sa oras na ito ay gabayan mo kami na lahat na lalabas sa aking bibig, Panginoon, humingi kami ng tulong na ikaw ang magsalita sa amin. Dalangin po namin that even when we hear your word or we will make a decision, we will choose to surrender and obey you, God. Help each one of us who are here as we hear your word. Let your revelation be upon us. In Jesus' name we pray. As everybody say, Amen. Sige po, pwede tayo maupo. So, ito po yun. Following Jesus involves making a right decision. So to all of us, as we follow Jesus, ito po ay isang malaking desisyon. That's why, making the right choice for eternity. Paggawa ng tamang pagpili para sa walang hanggang buhay. First, pag-usapan po natin yung the way. True followers of Christ choose the narrow way that leads to life. Pinipili ng mga tunay na tagasunod ni Kristo ang makitid na daan patungo sa buhay na walang hanggan. In Matthew 13 verse 14, pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwag ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. At marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti ang dumadaan dito. So meron pong may dalawa pong daan na sinasabi dito. Una, yung wide gate at yung narrow gate. Sabi po doon sa wide gate, ito daw po ay malawak ang daan. Hindi lang po malawak ang daan, malapad, pero daw po ito'y maglilid sa kapahamakan. Kumbaga, madaling lumakad, you will be set free, but in the end, you will go into punishment. But in the same time, yung maliit daw pong daan, ito daw po ay magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. It means, the wide gate, easy, popular, and seemingly comfortable. Parang po sa mundo natin, di ba? In Romans, sabi doon, do not conform to the pattern of this world. As a Christian, hindi na daw po tayo dapat nasa pattern ng mundo. Pero totoo, mas madaling gumawa ng wow, yung gusto ko dito, hindi, di ba, for all of us na yung paggawa po ng mabuti, ito, yung last week, we talk about loving others. Madali bang magmahal ng enemy? Hindi, no? Yan. At least, malapit na ako kung nasan tayo. When you go to a party, they recognize that you are a Christian because parang ikaw lagi sinasabihin na, "Oy KJ, andiyan na si KJ." Lahat order Red Doors pero ikaw naka-pineapple ka. KJ ka pa ba nun? Na andun ka na nakaupo ka tapos sabi nung isa sa akin, "Babae ka, ladies drink." Ano yan ladies drink? Lahat ba nakakaranas ng gano'n? So tama na, sa right place tayo. Sa labas, bilang Kristiyano, hindi po gano'n kadaling gumawa ng ginagawa nila. Na yung wide gate, ito'y magdadala po sa atin sa kapahamakan. And the most popular po sa labas, ito pong sexual immorality, addiction, corruption, judgmental, hatred. Ito po yung ginagawa dun sa wide gate.
but into the narrow gate that lead us to eternal life. It is difficult, unpopular, requires self-discipline. That when we walk into the narrow path, nahihirapan tayo. Pero at least nagpupumilit ka na makarating dun sa path na yon, you are in the in the right path. It means okay lang po kung meron tayong mga pinagdadaanang persecution. Okay lang po kung minsan nadadapa tayo. Nagagalit ka pa rin, nalalaglag pa rin yung fruit of the spirit mo. Sabihin mo okay lang yon. But we need to go back into our track and let's to continue to follow Jesus. Discipleship is hard because there is obedience involved. It's also hard because a storm of life will come and our faith will be tested. Ang pagiging pong Kristiyano ay totoo pong hindi madali. Kasi po dun sa testing na meron po tayo, dun po nalalaman kung totoo tayong Kristiyano. Parang yung ginto po meron akong kakilala nagbigay ng engagement ring. Tapos pagkabigay ng engagement ring, naligo, tuwang-tuwa yung babae, sabi, "Wow!" Pinost sa Facebook, mga gano'n, 'no. Tapos naligo sila sa sampalok, eh, mainit yung tubig. Yung ginto, daw, naging tanso. So, wag niyong intindihin yung naging tanso, ang intindihin mo dun yung genuine. Parang saying to us, when we go into persecution, do we still following Jesus or do we still, patuloy ba tayong lalakad dun sa makipot na daan? Still we are going to choose the narrow gate po ba? Discipleship is hard because there is obedience involved. Are we still following Jesus? Are we going to choose to obey? Even we are tested, do we still believe that our hope, our future is belong to God? There is eternal significance in every choice that we had. Meron pong eternal significance sa bawat decision na atin pong pinipili. That's why enter by the narrow gate immediately. In Matthew 13 verse 14, Matthew 7 verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Ang sabi po ng Panginoong Hesus dito, sabi ko nga po, inaano niya yung mga tao na mag-decision kayo. Pero po yung decision niya ito, yung pagsasabi niya po dito, pautos. Di ba? Parang ganito yun eh. Sige, mamili ka. Anong gusto mo? Gusto mo ako? O akong piliin mo? Parang ganun yung sinasabi ni Jesus. Sabi niya dito, mag-decide kayo. Pumasok kayo sa maliit o sa makipot na pintuan. Take the small gate and the narrow road that leads to life. Ito pong maliit na pintuan na to, pag pinili po natin to, ito po'y magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Choose the narrow way that leads to life. Choose the right path even it is difficult. Make the right decision even it is unpopular. Sino po ba yung sinasabing narrow gate dito? It is Jesus. Ito pong statement na ito
Ang sinasabi po na pumasok tayo sa makipot na pintuan sa pamamagitan po ng ating pong Panginoong Hesus. Look in John 10:7-9. Kaya muling sinabi ni Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. May mga tagapagturo na nauna sa akin, na katulad ng mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng aking mga tupa. Again, ako ang pintuan, ang sinumang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang makakapasok at makakalabas sa kulungan at makakatagpo sa ng pastulan." So sinasabi dito ng Panginoon that the narrow gate, it is Jesus. This statement is referring to one's coming to know God in a personal way through Jesus and His teaching. The only way going to heaven is only through Jesus. John 14:6. Jesus answered, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. I am the way and the truth and the life," or the true way to have life. The only way to the Father is through me. No one comes to the Father except through me. We have to follow Jesus. So ang tanging daan po kung sino man pong tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ay magkakameron po ng kaligtasan. And the narrow gate po na ine-explain dito is only way going to heaven is through Jesus. Bakit po? In Matthew 24:4-5, sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo upang hindi kayo madaya ninuman, sapagkat maraming darating sa aking pangalan at sasabihin sila ang Kristo at marami ang kanilang ililigaw." There's also a danger. Bakit po? Kung ang katuruan, the narrow gate, it is Jesus. Only accept Him as Lord and Savior by His grace, we are already saved. Not by works so that no one can boast. Ano po yung mga katuruan para maligtas? Gumawa ka ng mabuti at ikaw ay maliligtas. Tama ba? Sino dito, dati yun yung pinaniniwalaan mo? Mayroon ano sabi sa Bible? Di ba nung tanda ko nga, nung una akong siniran eh. Oh, yun lang. Tanggapin ko lang si Jesus. Hindi ko na kailangan bumayad. Eh, yun sinasabi ng Bible eh. Hindi mo na kailangan bumayad. Kumbaga parang ang point doon, kaya sa Diyos sa bumaba sa langit, it is because siya lang ang makakapagligtas sa atin. Sabi doon sa Bible, ang mabubuti nating gawa ay katulad lang ng isang basahan, di ba? Just like a filthy rag. Marami pong maling katuruan sa kaligtasan. Some, they are saying, hindi sa mabuting gawa. Sabi naman ng iba, umanib lang kayo sa relihiyon namin, ikaw ay maliligtas na. Dito po sa Victory, hindi po pag-anib natin o pagsimba natin ang kaligtasan natin. It's only yung ginawa po ng ating Panginoong Hesus. At kung tinanggap natin siya, tayo po yung magkakameron ng kaligtasan. Not all born again churches tinuturo po yung kaligtasan. Sabi nila, okay, tanggapin mo si Jesus. Seemingly katulad mo na tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas at ikaw maliligtas. Then, kailangan mo magpabautismo. For them, pagka hindi ka na-baptize, hindi ka paligtas. Or some, they are believing kahit patay na yung tao, pwede pa rin maligtas. Kailangan lang
sumanib dun sa pastor at tatanggap. Meron po mga gano'ng katuruan. Ako ako ang lolo mo." "Uy lolo, bless mo." Eto na. Di tatanggapin. Some believing pagka naglagay ng kandila, nagpadasal, by the way tumatanggap po tayo ng mga pagdadasal po dito, pero hindi po patay. Buhay po yung pinagdadasal po natin dito. Iba, o sige, kaya po ang kandila pamahal ng pamahal, eh. Kasi akala nung iba pagka nag-ano, nagtirik ng kandila puwedeng maligtas yung mga again, what do I mean? In the wide gate, it is popular, tama ba? Kung titignan niyo yung Christianity, kakaunti po tayo. We are walking in Christ through ano, yung obedience. There's a lordship also that required. But what do I mean? Let's continue to follow and obey God. That's why yung entering in the narrow gate, continually following Jesus even it is ano, it is hard. There's assurance that yung path na yun will lead us to eternal life. If we follow and believe the right Jesus, we are on the right path that leads to eternal life. Kapatid, dito po sa atin, I want to assure you that every word po na ginagamit natin dito is coming in the Bible. And our church is Christ-centered church. Alam mo, nakakatuwa po dito sa simbahan natin. Hindi lang po natin pinagkukuwentuhan yung mga magagandang buhay. Pero sino dito may problema? 'Yon. Sino dito paggising mo sa umaga pagtingin pa sa salamin, "Hay, problema na naman." 'Di, pinapatawa ko lang po kayo 'no. Lahat po tayo may problema. But kami, we have a trust person to tell to them. Alam mo nakakatuwa dun kahit may problema ka, but still the joy, the peace of the Lord, the hope, that there's assurance, that there's hope after your prayer. Kasi yung Diyos po natin ay totoo at siya po ay buhay na kaya niya pong gawin yon. Some teaching, mamaya dun tayo sa false teacher mamaya ipapaliwanag ko yun. So what do I mean? Be encouraged. Marami pong salamat also dun sa kahit wala na kayong oras pero still you doing loving others by sharing the gospel. Ayan, itong Victory Weekend, marami na naman po tayong mababaptize because of those people na nagdi-disciple. O puwede po ba natin palakpakan yung mga taong nagdi-disciple? We want to say thank you that, yeah, may problema, hindi tayo lahat, pero sabi nga din sa Bible, those who refresh other will also be refreshed. And I want to assure you, what you doing in the Lord, even hindi gano'n po kadali yung ginagawa natin. Even may mga problema po tayo, but still we want to obey, we want to follow Jesus, we want to continue into this narrow path. We are in the right path, going to eternal life. Second choice, the fruit. True follower of Christ bear good fruit. Ang mga tunay na tagasunod ni Kristo ay namumunga ng mabuting bunga. Over time, the fruit is a proof that we are genuine follower of Jesus. So sa pagtagal daw po ng ating pagiging Kristiyano, ang basihan na ikaw ay tunay na Kristiyano ay sa pamamagitan po ng bunga na meron po tayo. Matthew 7 verse 15 to 16. Mag-ingat kayo sa mga hindi tunay na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit ang totoong
Totoo'y mababangis na asnong gubat, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Sabi dito, mag-ingat daw, beware for the false prophet. Be careful whom you listen to. It means, ako po, sinasabihan ko din po kayo. Hindi po lahat ng sinasabi ko dito ay masasabi kong I'm convicted to the Lord na in every word that I'm going to ano po dito, is about coming for the Lord. But what do I mean? I open din po na kung may mali po man ako nasabi dito, you also can correct me. Lalo na kung ginamit ko lang po yung Biblia pero mali po yung katuruan na ibinigay ko po sa inyo. Kasi daw po, meron pong mga false prophet. Minsan yung iba, ginagamit lang po yung Bible, after gamitin yung Bible, they use it para manloko po ng tao. Kumbaga yung pastor ay totally hindi pastor but impostor. Parang gano'n ano. Parang sabi niya, "And the Lord says to you, bigyan mo ako ng ganda ng sapatos mo ha. Sabi ng Lord, bigay mo sa akin 'yan." 'Di ba? Nabasa ko sa Bible. Halimbawa nanliligaw, "You did not choose me but I chose you." 'Yun. 'Yun ang tindi ano. Ginagamit yung ano. And you know what? When you go to other religion, some of them they using ano, akala mo pagka pinakinggan mo, ang galing-galing magsalita. Pero when you see it, they are false prophet. Papaano po natin makikita yon? Sa prutas. That's why yung kanina, napakahalaga po nun. Kung si Kristo po yung nasa atin, tunay po na mamumunga po tayo, magiging katulad po tayo ni Kristo. Kasi dito may katabi kang mukhang katulad na ni Kristo. Pastor, katulad 'to ni Kristo kasi talagang parang pinapako lagi ito sa krus. Keri-keri niya yung cross, eh, 'di ba parang gano'n? Even ikaw mismo makikita mo yun na there's a lot of changes that happen into you. Why? Kasi kung tama yung katuruan, kung tama yung Diyos natin, it will overflow to us. Kaya tayo bilang believers, hindi 'to mga follower of Christ, it will makikilala tayo na tunay tayong Kristiyano according sa bunga na meron po tayo. Why should we be careful whom we listen to? Bakit kailangan natin mag-ingat kung sino ang pinakikinggan natin? Because the religious leader that we listen to will either tell the truth from God's word or misinterpret and twist the Bible to mislead people. It's either he will teach to lead us to know the truth, the way that leads to life, or away from the truth. Kailangan po alam po natin ang katotohanan. Kailangan po kilala po natin yung pinakikinggan natin. Sabi ko nga po kanina, here in Us in Victory, puwede ko po kayong i-assure because before us, yes, I am the one who lead Victory Lukban, but in the Quezon, there's also one who leading us. After Quezon, there's a bishop po na what do I mean? There's a checking and balance always to the pastor. Ako po everytime pupunta ako sa ano, ito pong paggagawa namin ng word. Ayan po, ah, may mga, study po na nag-study kami together, then we put the preaching of the word. And we are Christ-centered. Every word that na ano, hindi po tayo preacher-centered. So again, we recognize them by their fruits. Papaano natin malalaman 'to? Again, makikilala po natin 'to sa prutas po na meron tayo. It means, kung may pagbabago po na nangyayari sa atin,
Baka tama yung turo ni Pastor Ron. Then, sabi po sa verse 16, makikilala ninyo ang kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaaring mamunga ang masama, ang mabuting puno ay hindi maaaring mamunga na mabuti ang masamang puno. Parang ganito po, pagka may puno ng santol, hindi po yan mamumunga ng buko. Ayan, buko talaga yan, parang malaking pagkakaiba, 'no? Kung ano po yung puno, yun din po ang magiging bunga. So for us, kung sino po yung puno natin, kung si Kristo po yung puno natin, makikita po ito sa ating mga gawa. Can we analyze ourselves? Puwede po ba natin mag-reflect lang tayo sa sarili natin? Ano yung as a puno, ano ba yung pino-produce natin? When we look to our parents, ano ba yung kung kayong mga estudyante, ano bang nakikita na prutas ng inyong mga magulang? "Ay, yung anak ko hindi marunong maghugas ng pinggan." "Ano ba nanay, galing akong victory, pagod na pagod ako, umattend ako ng service, nag-volunteer ako dun, nag-serve ako dun, 'wag mo akong kakausapin." Ano yung bunga natin? If we are a parent also, if we are a husband, if we are a wife, it shows the fruit that we had. Sino dito mga nanay? Kanina po in-appreciate ko yung mga nanay. Puwede ba natin palakpakan yung mga nanay? Nawala yung nanay ko, kanina nandito yung nanay. Yung asawa ko kasi sabi, "Alam mo yung apat kong anak," sabi, "Sino ba't 4? 3 lang anak natin, hindi ikaw yung panganay, ang tigas ng ulo." I really appreciate the mother. Maraming pong salamat sa inyo kasi through you, you are suitable helpmate sa inyong mga asawa and keep it up. Hindi madaling maging nanay, 'di ba? But sabi ko nga, you should carry your cross. There are a cross the cross na meron po tayo. Yung pagiging niyo pong selfless, pagiging Christ-like sa inyong mga magulang, sa inyong mga anak, keep doing what you are doing. Nakikita po ng Panginoon 'yan. Same thing po sa mga anak din. Sino dito mga anak? Honor your parents. Mahalin po natin yung ating mga magulang. Sabi dun sa Bible, hindi natin i-o-honor sila dahil mabuti sila. Even kahit sino sila, kahit anong ginawa nila sa atin, kailangan pa rin po natin silang mahalin at ibalik sa kanila yung respeto na meron tayo. Sino po dito mga husband? Taas ang kamay ng mga husband niyo. Palakpakan din naman natin yung mga husband. Mga husband, thank you po for continually leading and loving your wife as Christ died in the church. Again, nakikita po ito sa bunga na meron po tayo. True follower of Jesus will demonstrate their faith through their actions. Ang tunay na Kristiyano ay nakikita ang kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang bunga. It is possible ba na meron tayong love, joy, peace, patience, goodness, kindness, gentleness, and self-control? Posible po yan. Because God, the Holy Spirit, is in us, and the fruit of the Holy Spirit in us, lalabas po yan. Maybe some of us, hindi pa ngayon, pero if you allow God, the Holy Spirit to move in you, Lord, God, the Holy Spirit, ito na naman. Ang ingay na naman ng asawa ko. Wala dito, puwede ako. Or parang ang tigas na naman ng asawa, parang but again, you must pray, "Lord, help me. Ito naman yung nanay ko, lagi kaming nagpapang-abot ng pagkaganito. Help me, Lord."
And I believe that God the Holy Spirit or the fruit of the Holy Spirit will manifest to us. Yes, we have problem. Minsan may mga problema tayo, but God always magnify in us. Pag dumadaan tayo sa mga problema, wag po yung problema yung ma-magnify. But alam po natin na ang ating pong Diyos ay may kakayanan para sagutin po yung ating mga problema. In times of our moment na tayo po ay dumadaan sa pagsubok, instead na magmukmuk tayo or kung ano sabihin natin o may lumabas pa na masama sa bibig natin, it's a time to worship the Lord and give it all to Him. Again, there's assurance that there's a good fruit that will produce to us if we allow God to be in us. Diba sabi sa Bible din in John 15, abide in me and I will abide in you and you will produce or you will bear much fruit. Sino po dito gustong mamunga ng mabuting bunga? Sige, Lord, thank you that it's you, Lord, who will give to us the fruit of the Spirit. Help us. In Jesus' name we pray. Amen. Last point na inano po dito ni Jesus, mamili about the foundation. True follower of Christ build their lives upon God's word. Ang tunay na tagasunod ni Kristo ay tinatayo ang kanilang buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Matthew 24-27. Kaya ang sino man nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha, humampas ang malakas na hangin sa bahay. Hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sinumang nakikinig sa aking mga salita pero hindi ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas, bumaha, humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Ito po yung istorya ng the wise and the foolish builder. Parang ito po, every time we hear the word of God, every time we read the Bible, every time we have a quiet time in the Lord, what are we going to choose? Are we going to choose to obey the word of God or ignore it? Sabi doon, pagka inobey daw po natin ito, yung pundasyon daw po na meron tayo, we are a wise man. Sino po dito? You want to be a wise man? Or you are a wise man? Dalawa yon, wise men or foolish men. Pulis sa ilalim ng hindi, pinapatawa ko lang po kayo. Yung foolish, hangal. So, it's a warning to all of us na yung pundasyon po na meron tayo ay ang salita ng Panginoong Diyos. Sino po dito mga arkitekto, mga architect or engineer? Paglalim po ng pundasyon, pagtibay po ng building. Tama po ba? The same thing to us. Paglalim po natin sa salita ng Diyos, pag-surrender po natin, pag-obey po natin, sabi doon, we are in the right foundation. True faith, it is just intellectual assent, but active obedience. Ang totoo pong pananampalataya, hindi lang po intellectual na meron po tayo naiisip natin, but ito po ay may kasunod na pagsunod. Madali pong bang sumunod sa salita ng Panginoong Diyos? Hindi po. Pero I believe by the grace of God, we can obey the word of God. He who began a good work in us will bring it on to completion. That's why let us continue to build our foundation to the word of God. We need
to hearers and doers of the Word of God. As we hear the Word of God, we need to be also a doers. True discipleship involves more than just hearing God's Word. It requires active obedience to Jesus' teaching. Ang tunay pong disciple ay hindi lang po nakikinig ng salita, but may aktibong pagsunod sa salita ng Panginoong Diyos. Again, ang paglakad po bilang Kristiyano ay hindi po tunay na pagka naging Kristiyano ka wala ng problema. Nakarinig na ba kayo ng salitang gano'n? 'Pag tinanggap mo si Jesus, wala ka ng problema. Wag po kayong maniwala do'n, false prophet po 'yun. Kasi dito nung tinanggap mo, nung naging Kristiyano ka, mas dumami ang problema, 'di ba? Yung dating tukso, yung dating kasalanan hindi mo pinoproblema, ngayon pinoproblema mo na. Nasa tamang place po tayo. Kasi it not promise us storm-free life. Hindi po tayo pinapangakuan na walang bagyo na pupunta sa atin. But ang totoo po, marami pong bagyo tayong pagdadaanan. At gusto niyo pong ma-encourage pa? Sino dito? May problema ka na? Gusto ko po kayong encourage. Hindi lang po yan yung problema na inyong pagdadaanan. Marami pa pong darating. Na-encourage pa kayo do'n? Pero what is the encouraging of that? Lahat po tayo may problema, pero sinabi po ng ating Panginoong Hesus, I am overcome the world. Napagtagumpayan ko na yung problema na meron tayo. And I want to tell you that you are a overcomer. Sabihin mo, I am a overcomer. Sabihin mo, you are victorious. I am victorious. And also, you are a conqueror. You are a conqueror. As I end, following Jesus will cause us to walk on a hard way that will entail obedience to His words, but will bring forth fruitfulness and lead to eternal life. As we continually obeying Jesus, as we continually surrendering our life to Him, sabi po doon, we will be Christ-likeness. Tunay na merong pagbabago na mangyayari sa atin, and there's assurance in our eternal life. Can we all stand up? The importance of making the right decision, the way we follow, the fruit that we produce, the foundation we build, will determine our final destination. Yung way po natin, the way we follow, when we choose the narrow gate, the fruit that we have produced, when we choose to produce the fruit of the Spirit, yung foundation po, when we obey the Word of God, it will determine our final destination. Matthew 7:21-23 says, marami ang tumatawag sa akin, Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Totoo naman po. Not only us saying, God, Lord, marami po nagsasabi po. Sabi ko nga po, maraming katuruan na tinuturo by works, by pag-alib sa relihiyon na meron sila. There's a lot of teaching. But only way going to the Father or having eternal life is only through Jesus.
And then we accept Christ as Lord and Savior of our life, there's assurance that we are going to heaven. Marami ang magsasabi sa akin araw-araw, sa akin sa araw ng paghukom, Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong mga salita, nagpalaya sa masamang espiritu at gumawa ng maraming himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. And this is the catch. As a follower of Christ, having assurance in heaven, we need also to be a bearer of the gospel. Sino mo dito may mga kamag-anak kayo, mga mahal sa buhay, that they are not totally know the gospel? We are blessed. Blessed tayo kasi alam natin yung ginagawa natin. Why we serving God, why we honor God, and why we making disciple. Because we are totally receive the free gift of God. And as a believer, I will end up this, that we need to be also a minister of reconciliation. Can you all close our eyes? Let us pray. Lord, we pray that entering in the narrow gate, it is not easy, it is hard, but there is assurance of eternal life. We pray, God, that we will deny ourselves, we will carry our cross. Help us, Lord. That it's you, Lord, that give us the burden also to preach the gospel to those who are in need. If you're that person na meron kang burden to the person, another person, pwede mong sabot na yan. Sabitin mo yung pangalan ng Panginoon, we believe God today for that person na sila ay makakilala sa iyo. Bigyan mo sila ng tunay na encounter, Panginoon. And even use us, Lord. Use our hand and feet, Lord, so that they will understand the love that you gave us, and we can give that also to them, God. Lord, help us obey you and know you more. Can you all raise our hand to the Lord? Lord, you see our hands raising, that we have a right choice to follow you, Jesus, who is the way, the truth, and the life, Lord. We humbling ourselves before you, and we pray, God, that you will help us to bear much fruit, that you are a good tree. And also, as we abide in you, we also bear a good. Lord, thank you for all people na nakataas ang gabay. I pray, God, as they hear your word, yung pagpili nila ng tama. Yes, there's a lot of struggle. Among you, there's a lot of struggle in following Jesus. There's a lot of problem. But the question, what is your decision? Do we want to enter to the narrow gate? Do we want to bear a good fruit? Do we want to lay in the right foundation, which is Jesus? You are that person. I want to pray for you, Lord. Thank you. As they commit themselves to you, as they surrender all to you, we know, God, that there's a changes that will happen for them. Some of them, ang hirap magpatawad, but in the name of Jesus, Lord, they can forgive those person na nahihirapan silang patawarin. Lord, I pray, God, that every time na masasabi nila, ang hirap magpatawad, they will look on the cross
on what you did on the cross so that kami mismo ay magkapero ng tamang ugnayan sa sa Diyos Ama. Kung kami nga ay iyong pinatawad, sino pa kami na hindi magpapatawad? Lord, thank you. Let your grace be upon them, Lord. And some of us also, nahihirapan kami na ikaw ang maging Panginoon ng aming buhay. And there's a lot of struggle, may mga kasalanan tayo po na nagagawa. Gusto ko lang pong i-encourage kayo that the grace of God is sufficient. Ang grasya po ng Panginoon ay enough na po, na para po sa ating kahinaan, pinapakita niya po ang kanyang kalakasan. Lord, thank you, God. Let your presence be upon us today. In Jesus' name. Let's sing this song to the Lord.